Itinanggi naman ni Roque na siya ang legal counsel ng nasabing illegal pogo, sinamahan lang daw talaga niya ang representante sa pagrenew. Komento naman ng mga netizens, "We, talaga lang ha?" Ang sabi ng Secretary General, sa food daw. Pero di ba, as a public servant, di ba pwedeng gamitin ng bawat isa sa mga official na ito yung kanilang sarili-sariling sobrang allowance, allotment sa kanila ng taong bayan para sa food? Alam mo naman natin na ganyan ang galawan ng China. Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kunyari, pagkaharap ka, kinakaibigan ka. Pero pag talikod mo, binobolja ka pala. Very duplicitous ang style nila. So ano yung future effect nito sa business natin pag lumala ang krimen dito? Wala nang bansang mag-i-invest pag wala na silang tiwala sa safety dito sa Pilipinas dahil nga sa kriminalidad na yan. So wala na tayong ibang malalapitan, kundi China na naman ang ulit ang bagsak natin. Wala tayong malapitan eh. So common sense lang to, ano po? Hello, kumusta kayo dyan? Maganda ba sa inyo? Mga nerds, ako ang inyong host for today, Ember the Nerd. So, it becomes apparent that this show is no longer about me as a nerd, nerd-looking fellow, stating his opinions and all, with the skyline BGC building at the background. So, magkakaroon tayo ng pagbabago sa show na ito. Itong show na to actually will be showcasing different opinions of different people. So, eventually, magkakaroon tayo ng mga guest host sa show na to. Lahat naman tayo may iba-ibang opinion at personalities, diba? May no-nonsense personality, may kalog at kengkoy, may maarte, iba-iba pa. So, kaya naman itong show na ito ay tatawagin na natin ngayong Viewpoint, where anyone can state their point of view. Yes. But syempre, andyan pa rin ang ating mga segments tulad ng late news para dun sa mga nahuhuli sa balita dahil sa kanilang kabisi-bisihan sa buhay. Kuno, mapapanood yung mga news na hindi kayo may stress sa mga issues. Diba? At magre-react pa rin tayo sa Nerd Reacts. Na kung saan ako bilang isang nerd ay magko-komentary sa mga related issues, relatable topics, at iba pang trending news. Andyan pa rin yung Nerd Reacts. Andyan pa rin ang ating collaboration with beauty personalities or influencers para sa ating traveling segment na Beauty and the Nerd. Para meron naman tayong eye candy sa show na to. Actually, I'm just kidding. Nagbibiro lang ako. Yung beauty collaborator natin, hindi lang eye candy sa show ko. Nililinaw ko lang. We will collaborate with beauties who have brains and will promote women empowerment. Yan ang purpose ng collaboration natin. So kasama ang ating beauty collaborator, magta-travel tayo sa iba't ibang panig ng Pinas at aalamin natin kung anong pwedeng misadventures natin doon. At pag-usapan rin natin ang mga issues and topics related sa tourism. Importante kasi yan eh. Especially sa mga rules implementation sa lugar na yon at pati na rin ang mga dapat gawin ng mga tourists, especially mga foreigners, para ma-enjoy naman nila ang pag-visit sa ating bansa at balik-balikan na nila ang pag-travel dito. Para naman dun sa mga middle age na stress out or naboboard sa buhay. Na at age 50 ay miserable pa rin sa kanilang life. Pag-uusapan natin yan sa 50 is the new 30 segment. Sa segment na to, we will give you a legit and doable outline kung paano nyo mababalance ang life nyo. So kasama na dyan ang fitness, wellness, at overall lifestyle. Kasi let's face it, di ba? At 50 years old, dapat enjoy ka na lang sa life mo, di ba? Pero bakit miserable ka pa rin sa stage na yun ng life mo? Di ba? Ba't ganun? It's a legit question. Kaya yan ang pag-usapan natin.
So if i-fix natin yan, para hindi lang ito, pero hindi lang ito para doon sa mga 50 years old. In fact, mas advisable ito sa mga people who just turned 30 para ma-prepare sila kung anong magiging life nila pagdating ng 50. Importante yan eh. Kailangan pinaplano mo na. At syempre, ang mga magiging guest host natin, pwede rin mag-introduce ng kanilang sariling segment na aakma sa kanilang opinion, personality, and knowledge. Sabi ko nga, iba-iba tayo ng personality. Magkakaroon din tayo ng mga guests na mag-share ng kanilang life experiences at expertise. So kung gusto nyo maging guest sa show na to, comments lang down below. Also, ito, importante to we always reiterate na we want to stop the propagation of fake news, misinformation, disinformation. Kaya lagi namin sinasuggest sa inyo na mag-fact-checking kayo. Huwag yung makakita lang kayong post react agad kayo na magbabash ka agad. Ano yan? Kahit hindi pa alam ang buong istorya. O kaya naman parang consultant na maglalahad agad ng kanyang pagka-expertise. Huwag tayong maging judgmental kagad po. Lalo na kung magdudulot ito ng misinformation. Huwag kayong magko-comments kaagad o magbabash. Kaya lahat mga videos and posts na makikita nyo sa social media, i-double check nyo, i-fact check nyo. Pati rin na rin mga information na binabahagi namin sa inyo sa show na ito, i-fact check nyo, i-double check nyo. Huwag kayong basta maniniwala. Okay? So, welcome dito sa Viewpoint, mga ka-beauties and nerds, para sa mga in behalf of beauties. So, we'll be back for more segments. Commercial break. Magandang gabi mga kabalitaan. Narito ang mga headlines para sa inyo na palaging nahuhuli sa balita. Hollywood actor na si Leo DiCaprio mukhang wala nang magawang pelikula kaya masungit J.U. Reserve ang pinagdiskitahan. DNR pabida namang sumalungat sa aktor para makabawi sa kanilang kapalpakan sa nakaraang Chocolate Hills scandal. Harry Roque, hindi raw siya ang legal counsel ng illegal pogo sa Porac, pero may natagpuang dokumento sa lugar na nakasulat ang pangalan niya. At kasama pa siya sa pagre-renew ng lisensya na nasabing illegal pogo. Alas go, nilatagan na ng arrest warrant, subalit di mahagila para arestuhin ng alkalde. Kasamahan ni Kibuloy na aresto na, pero ang mismong mastermind na pastor hindi pa rin naaresto hanggang sa ngayon. Pilipinas, tinanggihan ang tulong ng Estados Unidos hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Tanong ng mga taong bayan, so anong silbi ng pagpunta nila dito kung di rin sila makatulong? BP Sara Duterte parang batang may pagkamudi na ayaw umattend sa zona ni PBBM. Pahayag ng mga Solons, mukhang nauubos ang oras ni Inday sa Netflix dahil sa pahayag nito na siya ang designated survivor. Mga kabalitaan, may kapapasok lang na breaking news. Dating US President Donald Trump nabaril kani-kanina lamang sa kanyang camping rally. Ayon sa ulat, natamaan ng bala si Trump sa kanang tenga at ligtas na nailikas ng kanyang mga Secret Service bodyguards. Subalit isa sa mga dumalo sa rally ay napatay, dalawa nasugatan sa asesinasyon, napatay rin ang mga otoridad ang nasabing gunman. Nagpahayag naman si US President Joe Biden na walang puwang sa Amerika ang ganitong violence, aniyay dapat ikondena ng lahat ang ganitong galawan. Sa nakaraang Senate hearing, ibinulgar ng PAGCOR na tumulong si Harry Roque sa pagre-renew ng lisensya ng Pugo sa Porac at Bamban. Matatandang nakasulat ang pangalan ni Roque sa mga dokumentong natagpuan sa Porac Pogo nung magkaroon ng raid dito. Niliwanag naman ng PAGCOR chair na si Alejandro Tenco
na si Roque ay nakasama lamang daw ng mga representante ng Pugo na mag-renew ang mga ito. At di naman daw namimwersa si Roque sa panahong iyon kundi nakikiusap lang daw na tulungan ng maayos ang renewal ng Pugo. Itinanggi naman ni Roque na siya ang legal counsel ng nasabing illegal Pogo, sinamahan lang daw talaga niya ang representante sa pag-renew. Komento naman ng mga netizens, "We, talaga lang ha?" Ayon sa report ng Reuters, tinanggihan ng Pilipinas ang alok ng tulong ng US hinggil sa West Philippine Sea. Pahayag na AFP Chief Bronner na susubukan muna ng Pinas ang lahat ng posibleng opsyon bago humingi ng tulong sa US. Matatandang lumala ang tensyon sa West Philippine Sea sa nakarang pambubuli ng mga Chinese na ikinasugat ng mga sundalong Pinoy. Ayon sa mga eksperto, dapat na mag-escort ang US Navy sa Philippines Coast Guard sa tuwing may resupply mission. Subalit tulad ng dati, ang policy ng gobyerno ay self-reliant hanggang sa mga panahon ito. Gayet naman ng mga kritiko ay bakit pa sila pinapunta dito kung di rin naman tatanggapin ang alok nitong nilang tulong. Kung nais natin maging self-reliant, ay policy na sila dito dahil magdudulot lang ng tensyon ang kanilang presensya. Alice Go, nilatagan na ng arrest warrant ng Senado, subalit paano maaresto kung di alam kung nasaan ang alkalde? Tiniyak naman ng abogado ni Go na si Atty. Stephen David ay nasa Pilipinas pa ang kliyente. Pinahayag ng kanilang kampo na harapin ng alkalde ang lahat ng kanyang kaso. Pero bakit hindi ito humarap sa nakaraang Senate hearing? Sa halip ay nagfile ang abogado ni Go sa Korte Suprema na iano lang mga sabpina sa Senado ng alkalde. Pwede raw maging state witness si Go at isiwalat ang mga mastermind, subalit ayon kay Gatchalian ay mukhang si Go ang mastermind sa nasabing mga kaso. Bilyon-bilyong piso umano ang pumapasok sa mga bank account ni Go Waping, ngunit kakarampot lang kumpara dito ang kinikita ng kanyang mga korporasyon. Nagkaroon na ng freeze order sa mga assets ni Go, subalit kahit flight tracks na, ang whole departure order ay wala pa rin hanggang sa ngayon. Gayet pa ng mga netizens, maaaring matulad ito kay Apollo Kibuloy na 2 batalyon ang mga aresto pero di matagpuan ang wanted na suspect. Hindi naman sa mga kasangkot ni Kibuloy, ang kanyang kapwa akusado sa kanyang kinakaharap ng mga kaso ay naaresto na. Tanong ng mga netizens, kailan maaresto itong mismong leader na si Kibuloy? Secret, sad naman ni Digong. Mukhang hindi makukumbinsi si Digong kahit tapalan siya ng 10 milyong pabuya para sa pastor. BP Sara Duterte hindi atin sa zona ni PBBM at siya daw ang magiging designated survivor. Ang designated survivor ay sikat na TV series sa Netflix na kung saan ang bida ay ang siyang tanging government official ng US na nakaligtas sa pagsabog ng naganap habang nagsusona ang Pangulo. Patungkol sa nasabing trahedya na nangyari sa Netflix, ayon sa mga kaliyado niyang senador, mukhang biro lang ang sinaad ni Inday Sara. Gate naman ni Deputy Speaker Don Gonzales, ang pag-insinuate ng masamang mangyayari habang nagsusona ang Pangulo ay seryosong bagay na dapat imbestigahan. Hindi dapat aniya nagpapahayag ng ganito, lalo na mula sa Vice Presidente na ibinoto ng marami. Komento naman ng mga kritiko, isa na naman itong pambabasto sa Presidente dahil tulad ng kanyang pagbitiw sa DepEd, hindi sinaad ni Inday Sara ang dahilan ng di niya pagdalo. Kaya huwag na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ay na-update na naman kayo ng late news.
Welcome back dito sa show mga nerds. So, let's continue dun sa topic natin last episode regarding sa geopolitical tension dyan sa West Philippine Sea. So, dun sa mga nagtatanong, bakit ka lang maka-US? Di ba dapat neutral lang tayo? Dapat lahat kaibigan natin, pati China? Pala kaibigan naman talaga tayo. Wala naman tayong problema dyan. Lahat kaibigan natin, lahat ng bansa nakikipag-cooperate tayo, especially economically. In fact, yan ang ginawa natin sa China sa panahon ni Duterte. Kaso, economically, wala naman tayong napala sa China. Lalo lang nilang nakontrol ang West Philippine Sea dahil dyan. Dahil sa patuloy nilang pambubuli dyan. Kung natatandaan nyo. Diba? So, paano kung yung kinakaibigan natin binubuli tayo? At pati ng mga kapitbahay natin, sa tingin mo, may peace of mind ba tayo? Pati mga kapitbahay natin, palaging may nanggugulo sa neighborhood natin. Common sense lang ito, ano po? Diba? Diba pag may nanggugulo sa neighborhood, walang ibang magtutulungan kundi ang mga magkakapitbahay. At nagkakaisa para masawata at matigil kung sino man yung nanggugulo na yun. Common sense. Siyempre, sa mga magkakapit-bahay, meron din yung mga hindi nakikisa sa grupo. Yung mga pasaway din. Kasi nga, may pakinabang sila mula dun sa nanggugulo, kaya sila pa yung kumakampi dun. Ganyan ang ilan sa mga karatig bansa natin, tulad ng Thailand, Cambodia, at iba pa. Kasi sa ngayon, hindi pa sila apektado. May pakinabang pa sila sa China economically sa ngayon. Dahil wala pa sila sa China debt trap. Tanong pa ng iba, so kaya nga, dahil nga malaki ang pakinabang sa China, sila nga yung tumutulong sa mga maliliit na bansa para umunlad. Kaya di ba dapat sa China tayo kumampi? That's a legit question, di ba? Yun ang akala mo. Akala mo tumutulong ang China kasi di ba nga meron silang world project na tinawag nilang Belt and Road Initiative. So, develop sila ng infrastructure. Well, ano bang naging resulta niyan? Diba? So, ang nangyari kasi, tinulungan nila mga mahihirap na bansa, especially sa Africa at Asia. Pero, lumalabas, hindi pala pagtulong yun. Debt trap pala yun. Yun nga, binanggit ko kanina. Panggugoyo pala yun. Kunwari, mag-i-invest sila, pero puro pabor lang sa kanilang agreement na gusto nila. Yun ang nangyari. So yun nga, yung mga bansa, nagkandalubog-lubog lang sa utang sa China, pero hindi naman nag-improve ang buhay nila. Kasi yung mga Chinese investors, mga Chinese din ang kinukuha nilang mga employee. Di bang galawan yan? Ganyan kung gumalaw mga Chinese, inuuno nila kapwa Chekwa. Di ba, ganyan na ganyan nga yung nangyari sa Pogo, di ba? Nag-invest sila ng Pogo dito. Pero sa dami ng mga empleyado nila, ilang daan lang ang Pinoy, samantalang libo-libo ang Chinese nilang empleyado. Kaya nga biglang dumami ang mga Chinese dito kasi hinahakot nila from China. O di ba? So sinong mas nakikinabang? Di ba sila lang? And ano bang latest finding dyan sa Pogo? Di ba yun nga, yung kinikita natin sa mga Pogo, it's not enough, hindi sapat compared sa negative impact nito sa ating society. Tulad ng kriminalidad nga, human trafficking, online scam, iba-iba pang scam, lalo na mga patayan nag-connected dyan. So it's not worth it. Kakarampot lang yun, di ba? Compared. Kaya nga pinagbawal ng China ang Pogo sa bansa nila kasi alam nila ito yung ugat ng kriminalidad. Pero, strategy lang yun ng Communist China. Kesyo ayaw nila, pero ang totoo niyan, gusto nilang may Pogo sa labas ng bansa nila. Kasi pabor sa kanila kung tumas ang krimen sa mga bansa na may Pogo. Kasi unti-unti nitong mapapahina ang society ng bansa na yan. Diba? Alam mo naman natin na ganyan ang galawan ng China. Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kunyari, pagkaharap ka, kinakaibigan ka. Pero pag talikod mo, binobolja ka pala. Very duplicitous ang style nila. So ano yung future effect nito sa business natin pag lumala ang krimen dito? Wala nang bansang mag-i-invest pag wala na silang tiwala sa safety dito sa Pilipinas dahil nga sa kriminalidad na yan. So wala na tayong ibang malalapitan, kundi
China na naman ang ulit ang bagsak natin. Wala tayong malapitan eh. So common sense lang to, ano po? So isa na tayo sa mababaon sa utang sa China pag pinayagan natin yung ganyang galawan. Isa na tayo sa mahuhulog sa China debt trap pag ganyan. So ang sistema kasi, pag nabaon ka sa utang ng China, kontrolado ka na nila. Kontrolado ng bansa mo, susunod ka na lang sa mga anumang gugustuhin ng China. Mapapasa kanila na rin yung mga airports, seaports, at mga infrastructure na ginawa nila para sa'yo. Diba? Hindi ito bullshit. I-fact check nyo, i-search nyo, top 20 countries that are victims of China debt trap. Search nyo para maliwanagan kayo kung nakakatulong nga bang China sa ekonomiya ng bansang tinutulungan nila. Kuno. Nangunguna na dyan ang Pakistan, Angola, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, at marami pang iba. Like I said, top 20 lang yan. So more than 20 ang mga bansang ginugoyo na nila. Search nyo na rin ang meaning ng China debt trap para maliwanagan kayo. So talagang lumalabas na gigisahin ka lang nila sa sarili mong mantika. But in the end, sila pa rin ang panalo. Common sense lang ito, mga nerds. So yun nga, ang galawan ng Communist China ay patraidor. Yung tipong pagharap ka, ang bait-bait sa'yo, pero tinatraidor ka pag talikod mo. Ibang sinasabi sa kanilang ginagawa. At mahilig pang mambaligtad, na kesyo ikaw pa yung may kasalanan at sila pa yung biktima. Ganun ang estilo nila. So ganyan ang mangyayari sa Pinas pag kinaibigan mo ang China. In fact, ganyan na nga nangyari, di ba? Ang inisip kasi ng karamihan, yung nakikita nila sa ngayon. Kaya mabagal ang pag-asenso ng Pinas kasi hindi natin iniisip yung magiging future consequences. Bakit ba maunlad ang mga Western countries at iba pang mga bansang maunlad? Kasi they plan for the future. Wala pa yung problema, iniisip na nila yung solusyon. O, di ba? Positively advanced ang mindset nila. Tanong pa ng iba, bakit galit na galit ka sa China? Di ba ganyan din naman ang US at mga Western countries? Mas masahol pa nga sila sa China eh. Hindi naman tayo galit sa China. Specifically sa mga Chinese people. Ayaw lang natin ng style ng galawan ng mga government nila, Communist Party. Simple lang yan eh. Bigyan nyo ako ng 3 reason na maging mas masahol pang US at Western country. And I will give you 6 reasons kung bakit mas masahol ang communism at iba pang authoritarian country. Ano po? Comments kayo below. Ibigay nyo ang top 3 reason. At sa pagbabalik, ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa mga bansang authoritarian at kung anong common sense na mangyayari sa China na sa ngayon ay unti-unti nang pabagsak. At anong dahilan kung bakit ganon. We'll be back. Welcome back mga nerds. So ngayon, medyo maunlad pa ang China. Pero unti-unti na silang pabagsak. Buhat nung magseryoso sila sa authoritarian mode ulit, nung maluklok sa pwesto to si Xi Jinping. Remember kasi 10 years ago, medyo okay pa ang China. Medyo maunlad sila actually, maluwag sila. Pero yun, nagkanda hirap-hirap na mga mamamayan nila. Top 3 reasons kung bakit nagkaganon. Una, bumagsak yung real estate sector nila sa kapalpakan nila. Pangalawa, bumaba ang production ng buong mundo dahil nag-decoupling sila sa China. Marami ang nawala ng tiwala sa galawan ng China. Pangatlo, matatanda na mga karamihan sa China ngayon. Pero wala namang mga bagong generation na pumalit. Walang kukunti lang kabataan. Di ba mas marami nang tao sa India kaysa sa China sa ngayon? So sino pang magiging workers nila kung lahat matatanda na? Di ba? Common sense lang ito. Based on history, hindi effective ang communist system. Kung titingnan mo ang recent decades, bumagsak ang USSR dahil palpak ang communism. Sa ngayon na lang, bakit nagkanda hirap-hirap ang North Korea, samantalang ang South Korea ay sobrang maunlad? Diba? Common sense. So, dyan na rin ang bagsak ng China. Kaya lang naman sila umunlad nung nagluwag sila sa bansa nitong mga nakaraang dekada. Ngayon, naghihigpit uli sila sa panahon ni Xi Jinping nga. Eventually, magagaya yan sa pagbagsak ng USSR at iba pang totalitarian or authoritarian regime. So ako naman ang may tanong sa mga maka-China o communism. Bakit
Nandito kayo sa Pinas kung maka-China kayo, ha? Bakit di kayo pumunta sa China para maranasan nyo ang buhay ng komunista? Oo, maunlad pa ng konti sa ngayon ang China. Pero ang nakikita nyo lang kasi yung mga buildings nila at yung technology nila na kinopya lang naman nila sa iba. Pero hindi nyo nakikita yung kahirapang nangyayari ngayon sa China. So kaya nga, bakit din nyo subukang pumunta sa China? Ano po? Diba? Swerte nyo ngayon dito kasi nakakapag-express pa kayo ng saloobin at opinion nyo dito sa social media. Nakakapag-express kayo ng sarili nyo kahit saan. May freedom of expression kayo. Diba? Eh subukan nyo sa China. Bawal lang mag-express ng ganyan doon. Lalo na kung magre-reklamo ka sa gobyerno. Pag umalma ka doon, bigla ka na lang dadamputin at di na malalaman kung anong nangyari sa'yo. Kulong ka na agad ng walang paglilitis. Or, salvage ka na. Ganun lang, hindi mo malalaman kung anong nangyari. O kung tumakas ka man sa ibang bansa, kawawa ang mga pamilya mo dahil silang parurusahan ng gobyerno. Pati lahat ng angkan mo. Oh, that's right, di ka nga pala makakareklamo doon, di ba? Kasi nga, bawal ang Facebook doon. Pati ang Twitter, Google, TikTok, wala doon yan. Kawawa ka naman, di ka na makakapag-post sa TikTok mo. May sarili silang social media doon, pero kontrolado ng Communist Party. Ban na rin ang iPhone, pati Samsung Galaxy doon. Chinese phone lang ang gagamitin mo para kontrolado ka nila. Yung mga K-pop na yan, pinagbabawal na din doon. Mga K-dramas, pinipili lang nila ang mga papalabas doon. Yung mga Hollywood movies, like Marvel movies, piling-pili lang nila ang pwedeng ipalabas doon. Kawawa ka talaga. Hindi ka na makakapag-binge watching sa Netflix niyan. So, pwede ka namang pumunta doon kung gusto mo, di ba? Ganoon din sa mga video games at online games. Limitado lang malalaro mo doon. Swerte mo ka pa nga kapag nakapaglaro ka ng mga mobile games doon. And then, parurusahan ka pa pag naging addict ka sa video games. Hindi ka na talaga makakapag-Mobile Legends dun. Kawawang bata. At meron silang credit system doon na kapag nakagawa ka ng kahit anumang pagkakamali doon, mababawasan ang point mo sa social credit na ini-implement ng gobyerno. At pag bumaba lang ng konti ang credit mo, ay hindi ka na makakapasok ng maayos na trabaho, hindi ka na makakaret sa maayos na bahay, hindi mo na may papasok ang mga anak mo sa mga maayos na private school. Kawawa naman mga anak mo. Kasi lahat ng galaw mo at mo ay monitor at kontrolado nila. Kahit saan ka pumunta, may mga camera nagmamasid sa'yo. So, no mga maka-China, try nyo lang. 1 month kung tatagal kayo sa China. Good luck. Pero actually, huwag na pala kayong bumalik dito sa Pinas. Kung hindi kayo nakatagal, huwag na kayong bumalik. Kayo mga maka-China, hindi na kayo kailangan dito. I think mas uunlad agad ang Pinas pag solid at nagkakaisa para sa bansa. Wala yung mga pasaway na tulad nyo. So, mas maganda wag na lang kayong bumalik. So, ang sagot sa tanong kung bakit kailangan mas maka-US tayo kaysa maka-China, ayun na nga. Kung inintindi mga sinabi ko, alam mo ng dahilan. It's a no-brainer. Diba? At sabi ko nga, common sense lang lahat ng to. Democratic country tayo. So, it only makes sense na makapag-alyansa tayo sa mga democratic countries. Hindi sa communist na alam naman natin ng mga bopo lang kanilang galawan. Alin ba ang mga mamaunlad na bansa? Di ba karamihan democratic countries? Pahabol na tanong pa ng iba, di ba dapat neutral lang tayo at walang kinikilang yan, lalo na sa giyera? Tama naman, di naman talaga tayo makagera. Sino bang gusto ng giyera? Di ba ganyan ng ilang mga bansa sa Europe? Neutral lang sila, hindi sila sumanib sa NATO. Pero dahil sa biglang pag-invade ni Putin sa Ukraine, biglang nag-join sa NATO ang mga ito. Recently lang, ang Sweden at Finland sumanib sa NATO sa pag-aalala na baka sila naman ang isunod na i-invade ng Russia. Samantalang ilang dekada na silang neutral since World War II, di ba? Kasi alam nila na apektado sila kasi katabi lang sila ng Russia at wala silang kapasidad para makipaggera. Kaya kailangan na lang makipag-alyansa sa mga bansang may similar government system at values na katulad ng sa kanila. So kaya tayo, nakikipag-alyansa tayo sa US at iba pang democratic countries tulad ng Australia, South Korea, Japan,
Common sense lang, di ba? Kasi epektado tayo dito, kaya kailangan natin ng alyansa, hindi wala pa tayong kapasidad. So kung komunista or authoritarian ang bansa mo, ay pwede kang kumampi sa China, Russia, North Korea. Kung yun nga ang Vietnam, communist party din sila, pero hindi sila kumakampi sa China. Tayo pa kaya na democratic country? Pero tingnan nyo ang Switzerland, di ba? Hindi sila umanib sa NATO hanggang sa ngayon kasi hindi sila apektado. Kasi napapalibutan sila ng mga magkakaalyadong bansa sa Europe na similarly democratic country din. So kaya kampante sila. So ganyan din ang ibang mga bansa sa South Asia. Tulad ng Thailand at Cambodia, hindi sila apektado sa South China Sea. Kaya neutral lang sila. Pero once na naapektuhan na sila ng aggressiveness o pangguguyo ng China, sasabihin ko sa inyo, makikipag-alyansa kagad yan sa US or other alliance, mabilis pa sa alas 4 yan. Ngayon kasi hindi pa sila apektado eh. Ganun naman tayo. Pag hindi apektado, wala tayong pakialam. So ano na mga ka-nerds? Naliwanagan ba kayo? Like I said, i-fact check nyo lahat ng mga sinabi ko and find out if I'm just bullshitting you or not. But you would learn that these are just pure common sense. We'll be back mga nerds. Welcome back mga nerds. Okay, so pag-usapan naman natin ang politika dito sa Pilipinas. So yun nga, napanood ko ang SONA ni Pangulong PBBM and ang masasabi ko lang is, it's very underwhelming. Umabot sa 90 minutes ang speech niya pero dalawa lang ang nag-resonate na message. The rest are very boring report. Napanood nyo ba? Well, kung napanood nyo, yung last message niya lang about West Philippine Sea at Pogo ang nag-resonate sa mga viewers. Kayo, may natandaan ba kayo sa mga progress report niya? Wala? See what I mean? Pwede niyang isamaras into 20 minutes lang yung SONA. Siguro pag gano'n, nakatipid pa tayo ng 20 million sa budget na yan. Diba? And speaking of the 20 million budget, hindi ko maintindihan kung bakit umabot ng ganyan kalaking halaga. Samantalang sa batasan lang naman isinagawa yung SONA. Maiintindihan ko pa kung sa Luneta Grandstand ito ginawa dahil kailangan doon ng malaking budget. Diba? Hindi eh. Sa batasan building kung saan pumapasok sa kanilang normal na trabaho itong mga kongresista. So anong extra security ang kailangan doon? Lahat ng mga kongresista na regular pumupunta doon with their regular security. Ilan lang naman ang dagdag si Presidente at ang mga 24 senators at mga asa-asawa nila. So mga 50 people lang plus a few more guests. Diba? Ba't umabot ng ganun kalaki? So para saan yung 20 million? Sa mga bagong barong Tagalog at gown na isusuot nito mga official na ito? Ang sabi ng Secretary General, sa food daw. Pero di ba, as a public servant, di ba pwedeng gamitin ng bawat isa sa mga official na ito yung kanilang sariling sobrang allowance, allotment sa kanila ng taong bayan para sa food? Ba't kailangan mag-budget ng extra para doon? Buti na lang internet age na ngayon. So nalaman natin tuloy na may mga issue ganyan pala na 20 million ng budget. Siguro mga nakarampa doon, hindi natin nalaman, baka mas malalaki pa ang naging budget sa mga SONA na. Anyway, only the Philippines. That's it mga nerds. We'll see you again on our next episode.